Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na laging, Panginoon, amazing sa aming po mga buhay. Kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, na ikaw po aming itaas, itanghal, Panginoon, kahit sa amang dapat, Panginoon, at higit sa lahat, sa aming po mga puso na palagi mo po pinupuno ng kagalakan, kapayapaan, na sa araw-araw aming pong naranasan ang pagkilos mo po sa aming po mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord, at niloob mo po na kami ay muling magkita-kita ng aking po mga minamahal na kapatid dito po sa amazing Panginoon. Salamat, O Lord, sa malamig na panahon na ibigay mo po ulit sa amin. Maraming lugar, Panginoon, nakakaranas ng init, ngunit kami, Panginoon, nakakaranas ng lamig dahil ikaw po ang Diyos, Lord, na nagbibigay sa amin ng comfort, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy po kami iingatan, Panginoon, kasama po ng aming po mga mahal sa buhay. Salamat din po sa mga biyaya na sa araw-araw na aming pangangailangan, Panginoon, kailanman ay hindi mo po kami pinabayaan, aming Ama. Salamat din po, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nakakaranas, Panginoon, mga pagsubok, mga panghihina, Panginoon, dahil kami ay binibigyan mo po, Panginoon, ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Salamat din po sa mga tao, mga instrumento mo, para kami, Panginoon, ay pagpalangin. Salamat po sa lahat ng ito. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagtitiwala mo po sa amin na maging makabahagi, Panginoon, sa mission mo dito po sa lupa. Salamat po sa lahat dahil alam po namin, hindi po kami katiwa-tiwala, Panginoon. Napakarami pa rin po namin, Panginoon, palpak, napakarami pa rin po namin pagkakamali sa amin po mga buhay. Ngunit ikaw po ang Diyos na hindi nagsasawa sa amin, na kami ay unawain, na kami, Panginoon, ay mahalin. Salamat po sa lahat ng ito. Patawagin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming po mga pagkukulang. At alam po namin, Lord, kanina pa lamang sa aming pong pag-awit, sa aming pong paghingi ng tawad sa iyo, kami lahat ay pinatawad mo na, Panginoon. Dahil ikaw na rin po ang may sabi sa iyong mga salita, Panginoon, sa Isaiah, na kahit gaano po kami karumi, Panginoon, handa mo po kami paputingin kagaya ng bulak. Kaya salamat, Panginoon, dahil hindi mo po tinitingnan ang aming paulit-ulit na pagkakamali. Bagkus, Lord, tinitingnan mo po ang iyong malaking pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa tayo. Dunay na po, Panginoon, na wala kami pwedeng pagmalaki sa ibang harapan, na wala po kami pamamayari na kahit ano. Ang lahat ng mayroon kami, Panginoon, ikaw po ang may-ari. Lahat, Lord, talento, oras namin, Lord. Ang aming mga kayamanan po, ano mayroon po kami. Lahat ay galing sa iyo pagmamayari. Kaya salamat po sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito dahil tunay nga na wala kami pwedeng pagmalaki sa iyo, Lord. Hayaan po na aming humihin ang presensya mo po, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Lord. Ikaw po ang aming buhay. Wala kong buhay, Panginoon, kung wala ang iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, take over us. Ikaw po, Panginoon, siya mag-usap. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang labi ng iyong lingkod. Gamitin mo po ako yung buong buo, Panginoon. Ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Kaya akin po ipapagamit sa iyo. Kaya salamat po muli. Ngayon pa lamang inaangkin ako niya. Ang mayamang pagkilos mo po, Panginoon, sa daang dito. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga sandali na kami ay nakikinig ng mga salita. Panginoon, sundan mo po ito, Lord, ng mas kababalaghan, kapangyarihan, O Diyos, upang ano po mamutawag sa aking namin ay pitimo sa puso ng bawat pag-ibig. Sa pangalan ng Jesus, Amen at Amen. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago tayo maupo, mga kapatid, samahan niyo po ako na tunghayan ang mabuting balita ng ating Panginoon na ating pumanguhin mula sa Daniel San Juan, Kabanata 15, talata 12 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi ni Jesus, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ngayon, mga kaibigan ko, kung pinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sabi, ignoring ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko
sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo lumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hiniling niyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, mga kapatid, magsiupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Na po, kanina po, nung ako po i-introduce, na po, sabi nga po, mula sa yes sa Holy Charismatic. Sabi mo, amazing ako ah! Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ay ako pa lang po yung mga nag-swimming! Wow! Nag-enjoy yung mga nag-swimming! Grabe, siguro yung mga kayo kung hindi po na-satisfied sa swimming. Kasi sinundan kayo ng tubig eh. Umulan eh. Amen po mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Biyaya po yun. Amen ang ating Panginoon. Talagang malakas ang amazing, no? Talagang sinusundan pa ng tubig. Amen po ba? Ayaw nila nga ba kami ang papunta na po dito, abot-abot na lang. Lord, ako na magpapagsakin. Kasi wala kong iniisip ang hinong eh. Nakabakay ng hinong. Diba kayo magbasa, ulang ang hinong kasi walang sugreto. Yung ando pa muna. Dito po, palakapan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Eh, makapasin po mga katulad po kayo sa gospel. Makapasin po nakalaking linggo ako. Yung ang gospel po ay patungkol po sa pag-ibig. Amen po ba? Pamamahalan. Maaari po talagang dinigin ng Diyos kung gaano kahalaga yung pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Paano ko po nasabi? Tingnan niyo po dito sa kasunod. First Corinthians, diba? Pinapakita ko dito kung gaano po kahalaga po yung pag-ibig. First Corinthians 13 verse 13. Ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Tatlo. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mahalaga po yung pag-asa, mahalaga yung pananampalataya, nakahalaga po yan, tama? Pero talagang ibigin. Mga kapatid, itinuto doon sa pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen? Alam niya, bakit po? Ano pa ang sabi? Kaya pinapalalahanan tayo. 1 Corinthians 13 verse 1. Kaya sabi ng ating Panginoon, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at mga anghel. Kung wala naman ako pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw o kumpyang na kumakalitin. Amen? Ibig sabihin na kahit ano ating ginagawa na paglilingkod. Tama? Kahit napagod na po tayo. Umaga pa lang, ikaw na nag-asirate ka na doon sa misa. Amen? Nag-decorator ka. Tama po ka, pakulit ka, nagluto ka ng pagkain ng mga bata doon sa chapel. Amen? Pagod ka na. Pero, kung wala namang pag-ibig, wala rin kung mabunan ng lahat. Kaya binigyan tayo ng ating Panginoon kung gaano ang halaga yung pag-ibig. Gano'n po dyan, ang topic po natin ay patungkol po sa pag-ibig. Amen? Nakagalit? Ngunit sa isang utos na sabi ng ating Panginoon, ang unang utos ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ama, nakakapit. So na iba, kung bakit gaya ng iyong sarili, pero ang sabi ng ating Panginoon, ano pa ang sabi na ito sa ating binasa, mga kapatid, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ibinaling.
alalahanin po natin. Hindi lang po imahalin natin ang ating kasundo, yung ang pangdila araw-araw, hindi lang po niya mahalin natin. Hindi lang binigay sa inyong tinolang manok ang inyong pamahalin. Amen po ba? Maging ang mga tao na hindi mo kasundo at kaaway mo, mamahalin at mamahalin mo pa rin. Kaya tingnan mo po sa picture. Ano po nakikita natin sa picture? Aso at pusa. Diba po kilala po natin? Ang aso at pusa talaga magkaaway. Amen? Magkaaway yan sila. Kaya kapag pag-alaga, kayo po ang bangga ng pusa. Amen? Sabi ng asawa ko, huwag mo mag-alaga ng aso. Mag-aaway lang silang dalawa. O, kasi kaya talaga po natin mag-aaway. Kaya tingnan po sa picture. Ang napapano, ang pusa ay kaaway na, niyayakap na. Halong lang, ano ba niya akin? Talo pa kayang tao? Kasi sabi ko yung katabi, kapatid. Kahit kaaway mo, yakapin mo. Kasi nakakibig na tayo sa Kristo. Amen po ba? Hello? Amen? Sabi na Pablo kay verse 44 to 45, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama ng sa langit. Amen? Narinig po ba mga kapatid? Tingnan po natin dito yung pagmamahal ni Kristo. Amen? Mahalin ang kaaway. Pangalawa, kasi ito po ang sabi, love for our enemies is evidence of our love for God. May pagmamahal natin sa ating pong awa ay ebidensya ng ating pagmamahal kay Kristo. Kasi ang Diyos hindi natin nakikita. Tama? Pero sa pamagitan po ng ating awa na katabi mo. Amen? May ipatadama mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal mo sa katawan. Amen? Pero pangalawa na ating Panginoon. Pangalawa po, ating pag-ibig na ang pagmamahal ni Kristo na gaya na kay Kristo. Pangalawa, yung pagmamahal na nag-aalay ng kanyang sarili. Di ba ang Diyos nag-aalay ng kanyang sarili? Tama? Amen? Ang ganda-ganda na nag-aalay na sa langit. Amen po? Nagkaroon ka nakita ng Ama, yung nadalasin ng kanyang anak. Amen? Inoverpalitan niya ang kanyang bugtong anak. Bakit? Mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya alam mo, ang nagmamahal, mga kapatid, una-una makikita, inaalay ang kanyang sarili. Hello? Di ba yung mga magulang, lalo na yung nanay, ay pagpiyat ako eh. Kapag luto pala yung anak ko, i-offer mo sa sarili ko, di ba hindi ka mapuyat, ikaw mapagod, pagpiyat ang anak mo. Tama? Hindi ka naman. Alam mo yan, kahit yung asawa ko, ay puyat ka. Kung pinapagkat siya po, pinapigil ka mo na kape, ano lang? Gusto mo ba ng kape? Ano gusto mo? Yung black o may open milk? Di ba ba? Hindi ba? Hindi ba? I-offer mo. Hello? Pero hindi may mga asawa. Oh! Ang nagsabahan ka ng isa. Ito ba mga kapatid? Dahil mahal po natin, mga kapatid, din po ang pagmamahal ng Diyos. Dahil yun din po ang gayahin po natin. Hindi pwede na nagmamahal tayo, pero hindi tayo nakaalay ng anas na ating mga sarili. Ibig sabihin po yan, pag nagmahal tayo, may sakripisyo na atin. Amen? Hindi ko pinapagay sa asawa ko, di ba yung ganito asawa ko, bakit mas ano mo muna? Amen po, hindi ko yung ganon. Amen? Kasi ang pagmamahal, nag-aalay ng kanyang sarili. Ang ganda po ng picture. Di ba po sa picture nakikita mo, yung tatay talagang in-offer niya po ang kanyang anak. Di ba kung siya katamaan na naglalabagdag na siba, no po, magdag ang kanyang anak. That's love. Amen po ba? Nag-aalay ng kanyang sarili. Pero yung di mo una lang, ay, baka mabasa ako, baka lagdarin ako, hindi na ako ang akin yung gawain. Amen? Pero praise the Lord. Kaya mga blessing kayo, ulan po ako, ang dami na. Kaya ng duda, ipagmamahal talaga kayo. Amen? Amen po ba? Kaya kami sabi sa iyo, kapatid. Amen, malabo si Lord. May bumiyaya ka na naman kay Lord. Amen? Kaya namin ang aking Panginoon. Kaya ang pagsabi, that's the perspective. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring madalhin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? Kaya pag sinabi, kasi sa may sakit ganito. Anytime, hindi sila sagot mo, ay, may lakad akong iba, may babami pa ako. Amen po ba? Nakakadaig, hindi mo may alay oras nila para sa ating Panginoon. Kasi, yan po ang mapapatunay ng ating pagmamahal.
Amen? Yung mga nasalita kayo. Kaya dumami ng dumami. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Pangatlo, ano ba yung pagmamahal na galing na kay Kristo? Yung pagmamahal na nagbibigay. Di ba po? Talagang kahit ang buhay na ating Panginoon ibinigay niya. Ang kailan po magbigay. Lalo na yung pinakamahalaga sa iyo. Di ba po, aminin lang po natin sa kung nagbigay tayo. Hinahanap natin yung hindi importante sa akin. Tawa lang! Kung ano yung mahalaga, yung hindi wala na pakilabaw sa akin. Di ba ang Diyos ko ba talaga pagmamahal? Amen? Yung ating pinakamahalaga sa Kanya, ang pinakamahal niya, hindi niya pinahinalaan na ibigay sa akin. Bakit? Mahal na mahal tayo sa ating Panginoon. Kaya isang tao, hindi pa dapat natin kayahin na pagmamahal. Hindi pa rin nagmamahal ka, hindi ka nabibigay. Pwede ka magbigay, wala ka mamahal. Naawa ka lang sa nangihingi. Ama, pwede ka magbigay. Nadala lang ko ng awa, pero wala kang ibig. Pero kapag tayo ay nagmahal, mga kapatid, automatic yung tayo ay nagbibigay. Amen? Yung mga asawa, taas po kami ng mga asawa. Di ba po? Yung mga asawa, ano po ang ginawa? Anong ginawa mo po? Nung kayo ay nagmahal, ano po ang ginawa natin? Sister, dahil mahal mo kayo naligaw sa'yo, Siyempre, sinagot ko. oh, yun! Amen? Paano magkakasagot mo, sister? Love you. Amen? Amen ba? Ako ba? Pag sinabi nila na, I love you, ang mo sabi kayo, ano, di ba? Sabi mo, dahil ang puso mo, sabi mo, I love you, pipikit na kayo, I love you too. Ayaw ka, mga kapatid. Ibinigay mo, ang matamis mo, I love you.
Tandaan niyo mga anak, kung bakit kayo pinapagod at tinutulungan ng mga magulang, kasi mahal kayo ng mga magulang. Mapagod kayo ng mga magulang. Amen? Pero hindi mo sinabi, hindi mo madali na tinutugin. Tama? Parang ako. Ang malungkot ang ako, anong ginagawa? Sister, paano mo tinutugin? Anong pinaputok mo? Sabi na siya, parang sa kumpisi, bumili. Amen? Galit, lukok. Ang tao mo, ang malungkot, pinapukok. Tama? Ang
Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, darating natin nakakawalis ang Diyos sa physical natin. Ang Diyos pa wala ang physical na kawan. Tama? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kung sa ganun, saan natin nagkawalis ang Diyos? Mga kapatid, nakawalis natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga katangian. At kung wala natin ang katangian ng Diyos, siya ay Diyos na malagbakan. Amen po, mga kapatid? Ang mga kapatid po, naranasan yan, mga kapatid ni Kristo. Tama? Niligtas tayo ng Diyos, kawalan tayo ng Diyos. Kung yan, nagwalis ng Diyos na nagmamahal. Dahil ang Diyos ay nagmamahal, tama? Nag-init na pagpapakita din sa atin yung nagmamahal na kagaya niya. Hello? Amen po ba, mga kapatid? Ano po ang sabi? Genesis 1:26-27. Ang napapasilaran ng Diyos na yung likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Maliwanag? Sabi sa ito kami kapatid. Hindi na kawangis ng tayo. Kawangis na ng Diyos. Amen? Ang mga hayop nagkakatatan, ha? At away-away. Kaya ako pinipagay ng isang aso. Amen? Nakapagod nagkakabatan sila. Pero hindi tayo hindi. Hindi tayo pilihan ng Diyos. Kawangis ng aso. Ang pilihan ay ng Diyos. Kawangis. Kawangis na. Amen? Nakapagod. Kaya ang Diyos na kamahal, dapat nagawin natin yung mga tao gaya ng Hallelujah. Praise the Lord. Pangatlo po, mahalaga po na dalangin natin ang pagmamahal katulad ng Kristo sapagkat tayo ay kaibigan ni Kristo. Ano po ay kasabihan? Kung sino yung kaibigan mo, di ba nabinigyan ka? Ama? Nakapatid kakawaan ka. Magiging katulad ka niya. Nakapatid, halimbawa, kung bakit hindi mo madalangin, eh hindi mo nalala ka ng mga misteryo ng lalaki, misteryo ng ano ka mga misteryo? Nakapatid ng balak, tama ko ba? Pero kapag naging kaibigan mo, kalagasan, pinpunta mo sa bahay, nag-misteryo, amen, nag-rosaryo, amen, makakawa ka, alam ka gawin mo, uupo ako dito, amen? Kaya meron kang pupulan ka, ay pati ikaw, kabisado na ako kung ang rosaryo, tama? Kapatid ka lang muna, kabisado mo na, bakit? Kung ano ang kaibigan mo, ganyan ka rin. Taas na kamay, na nagsasabi na kaibigan ka ng Kristo. Taas na kamay mga kaibigan ni Kristo. Amen. Kaya, kung tayo pa ay kaibigan ni Kristo, dahil kaibigan natin ang Diyos na magmahal, hindi dapat na din magmahal tayo na katulad ni Kristo. Hello? Maunawaan mo ba? Amen. Mga kapatid, no, kaso nakakalungkot yung mga tao o makapag-post yung sa post kay Lord. Ayan? Thank you, Jim. Ayan po, Jim na lang si Lord. Amen po ba? At nung letra na, sino Lord na pa? Thank you, Jim. Ang BFF ko si Lord. Pero kalungkat mo ba? Nung nag-post ulit, kayo ko, kung ang sabi niya puso at ang bahay ko lang puso. Hello. Ako sabi sa iyo katabi, kapatid. Alam ko hindi ikaw yun. Amen po ba? Hindi makakakali ng personal, pero di nadaan sa Facebook. Hindi ka nakamamahal tayo. Amen? Kasi tayo po ay kaibigan ni Kristo. Amen? Kung paano na bakit ang aking kaibigan, ganun din po tayo. Ano po ang sabi sa ating pagbiasa? Kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ano po ba ang Diyos? Pagmahalan tayo, kagaya ng pagmamahal. Yan is true natin, mga kapatid, totoo nga, kaibigan tayo. Kaya natin ating Panginoon. Kaya kasama po, bakit tayo friend? Dati kayo na mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na tayo bilang mga kaibigan. Sa pamagitan ng pagmamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo kapag si Kristo ay buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang apat po na dahilan, bakit
Ibu ko ba? Ang malo ka ba? Ingat ka akin sa hugis sa bukay. Hugas na hugis ang ganyan ka pakialam. Basta mahal ko. Amen? Mukhang champion mo rin sa aking akin. Ilan ko mga kapatid. Amen? Kasi yung pira, baan siya yan nag-eres. Pero ang malong. Mga kapatid, sino yung anak ko? Nakalit. Yung inupakan hindi nabangan. Yung pinakakuan hindi tinupan. Wala nang minit. Ama, ano ang pakiramdam ko ng nagalit? Anak ko suot. Ano ang pakiramdam? Hindi kayo nakakaranas ng galit? Amen po? Amen! Pero automatic, naiintindihan ko po kayo. Amen? Automatic no, kapag kayo nagagalit, mga kapatid, hindi masarap sa akin. Amen po, mga kapatid? Ito po, kabaliktaran yan. Kapag kayo nagmahal, grabe po ang saya. Grabe po ang bigala. Kabaliktaran kapag tayo ay nato, nabubulay yung happiness niya. Kapapalitan mo ito. Tama ko ba? Amen? Kasi nga, sabi nga po, kung ano ka sa loob, at maganda ang loob, maganda ang labas. Tinanong ko natin natin sa kami. Maganda ang mukha. Amen? Amen, sabi mo makaresis sa puro, no? Amen po ba, kabagay niyo po? Kasi yun po ang bunga. Kapag tayo automatic na mahal, joy and happiness. Amen po, kaya ka natin ang ating kapatid. Kaya sabi ko, Genesis 11. Kung kinunod natin ang aking mga utos na natili kayo sa aking pag-ibig, kung paano sinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y natili sa kanyang pag-ibig, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makasanla ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Joy and happiness. Kaya ka natin ang ating pag-ibig. Ay, ito ang ganda ko nito, mga kapatid. Aking third verse, nandito po yung feeling. Ito po, nung binabasa ko po, yung feeling yung nagsulat nito. Amen? Kasi yung nagsulat na akal ng awit, si Haring David. Amen? Sabi na po sa awit 4 verse 10, aking mahal, aking sinta, kay malinis sa iyong pag-ibig. Ikaw ay walang kasing sarap. Kasi mabis na umibig, halimulat na pagpo, ay walang makakapalis. Amen? Nakakapag sinusulat na ito ni Haring David. Parang, mga kapatid, parang tingnan niya siya. Tama? Di ba po? Kung anong emosyon ng mga composer, hindi ito ang nag-compose niya. Tama? Kapag ilan na ilan ang composer, mga kapatid, di po? Yun yung kanta na, mga kapatid, kung mayroon lamang ako sa libong buhay. Wow! Di ba pag in love ka, pag hindi ka lang, hindi mo masasabi ko. Pero pag in love ka, mga kapatid, masasabi ko, kung mayroon ako sa libong buhay, hindi ko ipagkakain sa iyo ko ibigay. Wow! Iba pa diba ang sarap? Pero subukan mo ang emosyon galit. Ano ka mag-compose? Sinaksak mo ang puso. Pinuktok mo ng martilyo. Pinuhusan mo ng asido. Ano compose ang galit? Tama? Kasi ang emosyon mo, hindi na compose. Hello? Ito na ang aking sabi-kapatid. Sa palagay mo, pag nag-compose ka, ano ang makukumpos na ano? Wala na kami. Amen po. Wow! May actress, magpapasaya. Amen pa! Yung iba. Amen po. Amen. Kasi sa ating emosyon, mga kapatid, yun po yung ating nakukumpos. Kapag ang ating emosyon ay puro pag-ibig, nakukumpos natin, maging sa harapan ng asawa mo, hindi naman kasiya sila, nakukumpos po natin. Amen po ba? Kaya kami bakit? Ano ba? Amen? Sabi mo sa iyo kakabit-kabit. Masasabi mo ba yun sa asawa mo? Na mahal mo? Amen po ba? Dapat hindi ko yung wala. Akin po nag-isip po kami. Totoo po yan. Hindi pag-alis ko lang ang asawa ko. Pag-isip ko lang. Makakapit siya talaga ako ng buwising. Amen? Magbabaka ka lang yan. Now, good morning. I love you. Oh, sarap-sarap. Amen? Kapag magchat-chat na sa akin, love, nandito na ako. Wow! Sige na, I love you. Ingatan na ng Diyos sa buong hapon. Tapos sa pagpilihan
Kristo. Ito po yung healing physical, emotional, at spiritual. Yung sakit po natin ng physical, hindi po lahat ng gagawin yung sinasabi nila inheritance. Tama? Yun ang mamana. O bakit diabetes yan? Kasi ang nanay at tatay ko diabetes. Tama? Nakakapit yung ganun. O hindi naman, yung sakit sa physical, kung ano kinakain. Ang taba nakakain ka ng kain ng taba. Amen. Sorry po. Amen po ba? Bakit ang taba niya nakapasok ko? Amen po ba? Amen? Ano po yan? Bakit kita kasakit? Kasi yung isa rin sa factor. Isa rin yung isa na nagkakasakit. Pero tandaan ko natin, hindi na ako nasakit dahil sa mana. Hindi na ako nasakit dahil sa kinakain. Ang bakit nagkakasakit? Dahil sa uot, ang nagagalit ang tagal-tagal na hindi malilimutan. Nagsasabi magbantay pa ba ako? Hindi ko yan bakatiin. Ang nangyari, yung kalit na unabantay na paanak. Hello? Amen? Di ba may topic po ako dito yan na ano ang puso? Tama po ba? Kaya mapapansin niyo po, sa picture, ang puso may bandit. Bakit talaga may tinakal po ng bandit? Bakit? Sugatan. May sugat. Mga kapatid. Sa puso po natin, ano ang nakakasugat? Yung salita ng kapwa ko nakakasugat ng damdamin mo. Hindi kasi yan sa physical. Pero pinagsasabihan niya na masakit. Kasi sugat sa puso. Amen? Kung diyan, meron dyan. Kung diyan ay may sugat, sakit sa puso, tinatayan ng bandit. Tayo po, may kapwa tayong puso sugatan. Iniwan ang asawa, yung isang negosyo. Tama? Dito sa anak ang takal, pag-ibig din. Kaya ang pag-ibig, humihilog. Pero ang pag-ibig, mga kapatid, nagpapagaling. Amen po? Ay, okay, sabi niyo sa isa kami, kapatid. Magmahalan na lang tayo. Amen po? Maraming gumagaling sa pamamahal. Maraming gumagaling sa pamamahal. Amen? Dahil yun ang aming asawa, dahil ang aso ko, for sickness and health, and devil is part. Amen? Kaya kapag nagkasakit, kahit na yan ay nadalapir, dahil na mahal-mahal mo, ako mo ka lang, dahil masakit ba? Saan ba yung masakit yung ko? Hindi po. Kahit yung posible minsan gumagaling. Bakit? Nararamdaman niya pagmamahal. Hallelujah. Mga kapatid, at last, ay sabi ko sa awat ng 47 verse 2. At ang mga pusong wasak ay kanyang inulunasan. Ang nakamuliang sugat ay bibigyan ng kagalingan. Amen? At last po, nabunga ng pagdilayo ko natin yung pagmamahal dahil Kristo, salvation. Bakit po salvation? Sabi po sa Matthew 7 verse 21, hindi na sa tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa ari-ari ng aking Ama. Kundi lamang sumusunod sa utos ng aking Ama. Ibig sabihin, ang utos? Magmahalan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagmahalan, makapasok tayo sa kanya ng Diyos, ligtas tayo. Pero ang katanya, sige sa buwan sa ating pagkakapa, makapatid, kahit anong gawin mo, makapatid, no po, malinaw, walang bahagi sa alam ng Diyos, mga kasalanan.
nakikita ko nila dahil meron ko kayong video. Minsan nangyayintay ko sumusuga sa ating mga puso. Minsan nakakamitik tayo sa ating pagkako. Pero dito sa isibalan ko ating mga puso. Ibigay ko natin ang ating mga mata. Ilagay natin ang ating mga kamay sa saka ng ating mga puso. Gawin ko natin ang ating mga puso. Ang puso ko natin ay puno-puno ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi katulad ng tao. Kundi pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos na kahit ay magkas sa ulo. Paulit-ulit na lang nagkakamali, hindi ang awat at ulit-ulit. Ayaw ng awat ni Kristo. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pinagdirihan sa ating mga pamilya. Pagpos yakap-yakap pa rin tayo ng Diyos. Kapatid sa mga oras na ito, may mga tao ba nakasakit na damdamin mo siya? Ang hirap ang tao. Ang tagal maghilom na puso mo. Bumabalik sa isipan mo. Kapatid, nasabi ng Diyos, pagkahanap kayo tayo ng pag-ibig. Kahit mahirap ang pag-ibig, dahil kayo lubos ng Diyos, sundin mo. At makikita mo, maganda ang pag-ibig mo siya. Ang mahal sa mga. Hallelujah. Gawin ko natin ang pag-ibig ito. Patuloy ko natin ang usapin ang ating Panginoon. May mga pagkakalawin na tayo ay nasa kanyang Tayo
Hallelujah. Opo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal po sa bawat isa. Alam po namin, hindi po namin kayang patayan ang pagmamahal po sa amin. Ngunit dahil po nagutos mo kami, nagayahin po namin ang pag-ibig. Alam po namin na hindi mo ito inuutos kung hindi po namin kaya. At sa mga sandaling ito, patuloy po kami naniniwala na mahal na mahal po ang bawat isa. Kaya patuloy po kami lalapit sa iyo, Panginoon, sa pagbabahin ng nangis o Lord. Dalangin ko po na pagkalaan po ang nangis na ito, Panginoon. Sister Jen, ang kanyang pong kamay, Panginoon, makasama ko magpapano. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming pong kamay ay maging kamay mo po, Panginoon. Na sa oras na aming pumilampit sa noon ng aming mga kapatid, ikaw po ang kikilos sa kanyang pong mga buhay. Ano ang kanilang sa loobin, Panginoon, kaya-kaya mo po mabuhin at talutan ng isang puso nagmamahal. Hallelujah. Sige po mga kapatid, yung nais po mo pabalik. Natawa